Sige manong, payag ako. Basta matuloy lang ako sa pagtitinda ko rito. Sayang naman kung hindi. Basta ikaw na lang bahala sa akin ha. Nito? Oo naman. Sagot nito na agad ding nagpaalam si Sofia sa kanya. Umuwing masaya si Sofia dahil may maganda itong balita para kay Nanay Maria. Pagkarating niya sa bahay ay agad na pinamalita ni Sofia ang magandang balita sa kanyang nanay na Nayan. Hindi din ito makapaniwala sa magandang balitang hatid nito dahil makakaipon na din sa wakas sa mga ito ng pera para makabili ng gamot para sa asawa niyang si Delphine. Sa ngayon ay hindi na muna magtitinda si Sofia dahil aalis sa mag-asawa para bisitahin ng kanilang anak sa kabilang nayon. Sinasama nila si Sofia ngunit hindi ito pumayag. Magbabantay na lang daw ito ng bahay at kung hindi naman ay ipagpapatuloy na lang niya ang pagtitinda nito ng kakanin. Gusto niya talagang gawin ito para makalimot sa mas limuot niyang nakaraan na ayaw na niyang maalala pa. Mas lalo lamang siyang nasasaktan kapag naalala lang niya noong araw na pinapili niya si Dale. Lagi niyang iniisip kung nagsasama na ba ang dalawa. Iniisip niya na lang sa Dale kung gaano ito kasaya sa piling ni Christine ngayon. Alam naman niya sa sarili niya na kahit anong gawin nito ay hindi na talaga siya mamahalin ni Dale. Pero naging masaya naman si Sofia at ramdam naman niya na minahal din siya ni Dale nung siya'y walang maalala. Lumipas ang 1 linggo, dumating yung araw na pinakaantay ni Sofia. Nag-umpisa na itong magtinda ng iba't ibang klase ng merienda. Hindi lang merienda kundi nagtitinda din ito ng iba't ibang klaseng putahing mga ulam. Ganadong magtinda si Sofia ngayon dahil malaking space ng tindahan ang ginawa ni Anton para sa kanila. Katulong na din ni Sofia na magtinda ang mag-asawa. Tuwang-tuwa din ang mga ito dahil pwede na daw silang matulog na 3 dito sa loob ng tindahan. Salamat Mang Anton ha. Ang ganda ng ginawa niyong tindahan para sa amin. Hayaan niyo po't araw-araw po kayo may libreng pagkain dito. Nito? Umaga pa lang ay may libreng pagkain agad sa Anton. Kumakain ito ng mainit na sopas. Naku, Rosalia, wag na at baka kayo malugi. Saka pumayag naman yung may-ari nito na pwede kayo magtinda dito. Ayos lang naman daw sa kanya. Hayaan mo at makikilala mo din siya. Kaso sa susunod pa na buwan yun pupunta dito. Nito sabay higop niya ng mainit na sabaw. Ha? Sabay kamot nito sa kanyang ulo dahil ayaw na niyang makilala ang babaeng sopistikadang tinawanan niya noong 1 linggo. Mamukhaan pa siya nito at baka palayasin pa sila dito. Bakit ayaw mo ba siyang makilala? Naku, huwag na po. Kahit huwag niyo na pong bayaran itong kinain ninyo basta huwag niyo na lang sasabihin sa kanya. Sabay takbo ni Sofia mula sa loob ng tindahan. Napakamot tuloy ng ulo si Anton dahil sa pagtatakan niya. Sa unang tinda pa lang nila ay napakalakas na ng kita nila sa mga nilalako nilang paninda. Naengganyo na ang mga ito sa pagtitinda at tuwang-tuwa talaga mag-asawa kay Sofia. Dahil simula nang dumating siya ay naging maganda na ang kanilang negosyo. Hanggang sa lumipas na mahigit 1 buwan ng pagtitinda nila. Mas lalong dumami ang trabahador at lumakas ang kanilang negosyo sa pagtitinda. Nakabili na ang mag-asawa ng bagong tricycle para may magamit sila sa pang-araw-araw sa tuwing mamamalengke si Sofia. Natutunan na din niya magmaneho ng tricycle. Naalala niya tuloy bigla si Gory. Kumusta na kaya siya? Nito habang nakapangalumbaba ito sa mesa. Nang biglang makaamoy na lang ito na may nagigisa ng bawang. Pakaramdam niya ihahalukay ng kanyang sikmura dahil sa amoy nito. Napatakbo siya agad sa labas ng tindahan at doon na isukan niya lahat ng mga kinain niya kanina. Sinundan naman siya ni Tatay Delphine at kinabahan siya kaya tinawag niya ang kanyang asawa. Dali-dali namang nilapitan ni Nanay Maria si Sofia upang hagurin ang likod nito. Ano ba nangyayari sa'yo, Sofia, at bakit lagi ka nalang nagsusuka? Nag-aalalang tanong nito. Magpa-check up ka na kaya? Nito. Nang matapos siyang sumuka ay napangiti na lamang si Sofia nang mapatingin siya sa nag-aalalang si Nanay Maria. At nagtaka na lamang ito dahil sa pagngiti ni Sofia na parang walang nangyari sa kanya. Buntis po ako ni Maria. Nakangiti nitong sambit sa dalawang mag-asawa na halos hindi sila makapaniwala sa nalaman. Mahigit 2 buwan na kasi siya na hindi dinadatnan kaya napabili agad siya ng PT noong araw ng silay na malengke. Paano nangyari na buntis ka? Wala ka namang jowa dito Bakit ang bilis naman? Nagtatakang tanong niya. Napakamot tuloy ng ulo si Tatay Delphine dahil sa kahinaan ng pag-iisip ng kanyang asawa. Ewan ko sa'yo, Maria. Malamang may nobyo na dati si Rosalia at may laman na yung kanyang tiyan nung natagpuan natin siya. Kaya huwag ka nalang magtaka kung buntis siya. Paliwanag naman ni Tatay Delphine sa asawa niya.
Natatawa na lang si Sofia sa ekspresyon ng mukha ni Nanay Maria nang mapatingin siya sa impis ng tiyan ni Sofia. Napaluha ito sa tuwa at napayakap ito kay Sofia. Alam mo, Ine, simula nung dumating ka sa amin, ikaw na naging swerte namin mag-asawa. Natutuwa ako sa iyo at sa magiging baby mo dahil sa napakalaking blessings na dumating sa amin mag-asawa. Turan nito at nagagalak naman si Sofia sa narinig niya mula kay Nanay Maria. Natuwa ang mag-asawa nang malaman nilang buntis ito. Bagamat nalulungkot pa din si Sofia dahil iniisip niyang hindi na makikilala ni Dale ang kanilang anak na matagal na nilang gustong magkaroon at ngayon ay nabiyayaan na din siya ng supling sa kanyang sinapupunan. Abala ang dalawang mag-asawa at todo support sila kay Sofia dahil ayaw ng dalawa na nakikitang napapagod ito. Ngunit tumanggi naman si Sofia sa kagustuhan niya. Gusto niya ang kanyang ginagawa para malibang na din. Minsan kahit nasa tapat ng building ang kanilang tindahan ay pinupuntahan pa din ni Sofia ang mga trabahador sa loob ng site para maipaubos lang ang benta nilang kakanin. Kahit delikado ay sinusuyod niya. Matigas talaga ang ulo ni Buntis. Hindi talaga siya nakikinig sa dalawang matanda. Kada isang araw kasi ay 5 bilao ang kanilang ginagawang kakanin kaya halos minsan ay nasusuya na ang mga ito sa araw-araw nilang kinakain. Pero napapaubos naman niya ang 5 bilaong kakanin. Ang kulit mo talaga, Rosalia. Kahit suyang-suya na sila sa paninda mo, pinipilit mo pa din. Ano naman kayang nakain mo't 5 bilaong ginawa mong kakanin araw-araw? Puna ni Mang Anton. Break time nila ngayon kaya nandito siya sa loob ng site habang hawak nito ang 5 bilao. Sobrang init kaya tagaktak ang pawis niya sa kanyang noo. Alam mo, Mang Anton, ganito na talaga ako. Makulit na talaga ako. Saka damihan mo naman yung binibili mong merienda. Ang kuripot mo talaga. Nakangiwing, Aniya. Rosalia naman, binigipit mo na ako niyan. Halos libo-libo nang binabayaran kong utang sa inyo tapos pipilitin mo pa akong bumili ng maraming paninda mo. Ang galing mo talaga mag-sales stock. Bilib na talaga ako sa'yo dahil mayaman ka na. Sabay tawa nito. Oo naman, Manong no. Kailangan din minsang kumahit para sa future ko. Sagot naman nito. Anong future bang gusto mo? Ang makapag-asawa ng mayaman? Naku, hayaan mo at malapit mo na rin makilala ang boss namin dito. Nandito siya kagabi kaso umalis din agad dahil may biglang pagtawag sa kanya. Baka sa susunod na araw na naman ang balik ni boss. Naku, huwag na lang, Manong. Hindi ko na pinangarap pag-asawa ng mayaman. Okay na maging single na lang ako forever. Nakakasawa mga lalaki eh. Napakamot na lang ng ulo si Anton. Ang boring naman ang buhay mo kung walang lalaki forever. Lahat naman ata ng mga babae pinangarap na magkaroon ng a man and a wife forever. Napa-English tuloy si Anton. Grabe, napa-English ka tuloy, Manong. Sabay halakak ni Sofia. Ito din ang isa sa pinagkakaabalahan ni Sofia dahil natutuwa ito kapag nakakausap niya si Anton. Pinagtitripan niya ba? Nalilibang kasi siya kapag niloloko niya ito eh. Tawa ka pa dyan. Nakakahalata na ako, Rosalia. Kahapon mo pa ako niloloko ah. Hindi naman. O siya, maiwan na muna kita ha. Paalam nito ngunit nagbalik na naman siya nang may maalala ito. Mang Anton, sandali. Sigaw nito. Bumalik ulit si Anton na pakamot-kamot pa ito ng ulo. Ano na naman, Rosalia? Papautangin mo na naman ba ako? Ay naku, wag na. Nauubos ang sahod ko sa'yo. Naikinatawa ni Sofia. Ano ka ba? Hindi na kita papautangin. May tatanong lang ako sa'yo. Ano ba tatanong mo? Dalian mo't matatapos ng break time. Naiinip na anito. Gusto din ba ng boss mo ng kakanin? Ikinakunot ng noo ni Anton. Naku, Rosalia, huwag mo na idamay yung boss namin dito at huwag mo gagawin yung ginagawa mo sa mga trabahador dito. Bakit? May bala ka din bang pautangan sa boss? Oo naman. Malay mo magustuhan din yung mga gawa ko. Mga iba't ibang klase naman ang gagawin ko eh. Pambihira ka talaga. Bahala ka at ikaw na lang dumiskarte kung makakalapit ka sa kanya. Anito? Saka ito umalis. Nagmamadali na din si Sofia na bumalik ng tindahan para tumulong na din sa pagluluto ng mga ulam. Ngunit pagkabalik niya ay may kasama na silang tagaluto. Well, okay na din para hindi sila masyadong napapagod lalo na't matanda na ang mga ito. Hapon na. Natapos na naman ang kanilang pagtitinda kaya't namamahinga na mga ito. Dito na din sila natutulog sa may tindahan kaya marami na siyang kakilalang mga trabahador dito. Nasaan na naman ba si Rosalia? Tanong ni Nanay Maria sa asawa niya habang nasa labas ang mga ito. Aba, ewan ko.
Kanina lang ikausapan niya si Anton. Kaya si Anton na lang tanungin natin. Nito. Agad na hinanap nila si Anton subalit nakita nilang may kausap naman ito isa lalaking mukhang artistahin. Nasa loob pa ito ng sakyan. Nakita naman agad sila ni Anton pagkalapit ng dalawang matanda. Pasensya ka na Anton sa abala ha. Ani Nanay Maria. Hinahanap kasi namin si Rosalia. Itatanong sana namin kung nakita mo ba siya. Naku, hindi ko po siya nakikita, Nay. Baka po nandyan lang yun sa tabi-tabi at pagala-gala sa loob ng site. Sagot naman ito na ikinakunot ng lalaking kausap niya. Sige Anton, salamat ah. Ay naku, makukurot ko na talagang singit ng batang iyon. Nito. What? May pagala-gala sa loob ng site? Tanong naman ng kanyang boss. Napakamutuloy ng ulo si Anton. Alam naman nila na ipinagbabawal ang mga batang naglalaro sa loob ng site pero si Rosalia hindi naman bata. Nagkatinginan ang dalawang mag-asawa. Napababa agad ng sakyan ng boss ni Anton. Boss, kalma lang po. Nito nang makita nilang tatlo, nasa lubong ang mga kilay niya. How can I calm down? Alam mo ba wala mga batang naglalaro dito sa site? We need to find her, Anton. Nito, saka tuluyan na silang tinalikurang tatlo. Hindi na nakaimik ang dalawang mag-asawa, ganun din si Anton dahil sa mabilis na nawala sa paningin nila ang may-ari ng building na pinapatayo dito. Nay Maria naman kasi, hindi na kasi bata si Rosalia. Inis nitong Ani saka sumunod na din siya sa kanyang boss. Hinanap na nga nila si Sofia, ang inaakalang bata na palaboy-laboy sa loob ng site. Hindi naman magawang kausapin ni Anton ang kanyang boss dahil natatakot naman siya at baka mapagalitan lang siya nito. Boss! Tawag nito ngunit hindi siya nito nilingon. Boss! Tawag niyang muli. Huminto naman ito sa kanyang harapan. What, Anton? Kunot noong Anito pero biglang may tumawag sa kanya. Si Carol nakadarating lang din dito. Hindi natuloy na sabi ni Anton ang nais niyang sabihin dahil sa biglaan ng pagsulpot ni Carol. Dale! Nakangiti ito na lapitan niya. Hahalik sana ito sa kanyang pisngi ngunit umiwas lang siya. Carol, stop doing this. I'm married, okay? Pagdidiin niya dahil patuloy na isinisiksik nito ang kanyang sarili kay Dale na lagi naman ang pag-iwas dito sa kanya. No choice kasi si Dale na makasama na lang dito sa kanya dahil partner niya ito sa pagpapatayo ng negosyo nila dito sa syudad ng Batangas. Ano bang ginagawa mo dito? At nandito ka? Hindi ba't sabi mo sa makalawa ka pa pupunta dito? Takang tanong ni Dale. Iniiwasan mo ba ako, Dale? Singhal nito. Hindi, Carol. Ipinapaalala ko lang sa iyo ang hindi dapat mangyari na gusto mo mangyari. Umayag lang ako sa kagustuhan mo dahil yun ang pakausap mo kay Dad. Paliwanag nito, kahit ilang beses pa niya itong sabihin. Bukas na natin pag-usapan kung ano mang ipinunta mo dito. Maiwan na muna kita dito. May hahanapin pa ako. Sa kanya ito tuluyang iniwan na nakabusangot. Patuloy pa din sa paghahanap si Dale at ganun din sa Anton na halos malibot na nila ang buong site. Naiinis na din si Dale dahil wala namang batang naligaw dito sa loob ng site. Sigurado ka ba Anton na may batang naligaw dito? Naabutan na din kasi sila ng dilim sa paghahanap ngunit wala naman talagang batang naligaw. Boss, hindi naman bata yung hinahanap natin eh. Dalaga na yun, boss. Sagot nito. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido dahil wala itong napala sa paghahanap. Napagod pa ito. Sa kabilang dako, palabas naman si Sofia sa isang mini residential suite kung saan dito siya palaging naliligo. Natagalan siya sa loob dahil kung ano-ano na lang ang pinagagawa niya sa loob ng silid. Pagkalabas niya ay nakasalubungan niya sa daan si Carol. Nakanguso ito nang makita niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito at nandito ka? Magnanakaw ka, no? Nagpanting ang tenga niya sa sinabi nito. Ako magnanakaw? Turo niya sa kanyang sarili dahil hindi niya matanggap na paratangan siya ng hindi naman niya ginagawa. Oo, bakit ka ba nandito ha? Hindi mo ba alam kung kaninong kwarto yung pinasukan mo? Nito. Nasa pasilyo kasi silang dalawa at dito na sila nagpang-abot na dalawa. Aba, kung makasita ka, bakit ikaw ba may-ari nitong buong building ha? Hindi mo ba alam na boyfriend ko may-ari nito? Na ikinaawang ng ibabang labi ni Carol. Mabilis naman na umalis si Sofia dahil sa kalokohang sinabi niya. Nataranta siya kaya napatakbo na lang siya pero nakasalubong na lang niya si Anton sa daan nang patungo na sana siya sa tindahan. Nagulat pa si Anton dahil sa nervyos nang makita niya si Sofia. Galit kasi ang boss niya.
Napahinto si Sofia at hinihingal. Ano ka ba, Mang Anton? Ginulat mo naman ako. Anito, ewan ko sa'yo, Rosalia. Ako nga nagulat sa'yo eh. Saan ka ba nanggaling at parang pagod na pagod ka ata? Takang tanong nito. Diyan lang po sa tabi-tabi. Sige po. Paalam naman niya at nagtungo na agad siya sa tindahan dahil sa pagkataranta niya. Nadatnan na lang niya na nag-aalala ang mag-asawa habang nakapangalumbaba sa mesa si Nanay Maria. Nakalimutan na kasi niyang magpaalam kanina dahil busy ang mga ito sa pagbibilang ng perang nalikom nila sa pagtitinda buong maghapon. Pagkapasok naman ni Dale sa loob ng kanyang silid ay agad itong napaupo sa sofa. Pakiramdam niya kasi parang napagod ito kanina sa paghahanap hanggang sa maisipan na lang niya na magpahinga na lang ito. Patungo na sana siya sa kanyang kama nang may mapansin siyang may isang itim na bagay mula sa sahig. Pinulot niya ito at nangunot na lamang ang noo niya dahil sa isang block lacy ponty na tatak soen at large pa ang size nito. Who owned this? Takang tanong niya. Napalalim ang isip niya nang may maalala ito. Tinungo niya ang kanyang closet at kinuha ang kulay itim na bag nito. May kinuha siya doon na isang bagay na gaya ng nakita niya dati noong nasa Cebu sila ni Sofia. Itinago kasi ni Dale ang panty ni Sofia na matagal na nitong hinahanap sa kanya. Napangisi na lamang siya dahil kapareho talaga nito ang napulot niyang panty ngayon. What the hell? Alangan namang amuyin ko pa ito kung talagang kay Sofia nga ito. That's bullshit. Sa tanang kanyang isip. Nag-aalangan pa talaga siya na amuyin ito habang nakaupo na ito sa gilid ng kama. Kinabukasan, tinatamad na bumangon si Dale sa kanyang kama. Napuyat siya ng gusto kagabi dahil laging laman niya sa kanyang isip si Sofia. Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok para gisingin ang inaantok niyang diwa. Hindi niya kailangan tumamad ngayong araw dahil may trabaho pa na dapat siyang asikasuhin. Agad niyang inaskaso ang kanyang sarili. Pagkatapos nito ay pupuntahan na niya ang site para silipin saglit ang pinapatayo niyang building. Nang matapos na ito ay agad na lumabas na siya ng kwarto at tinungo na agad ang site. Pagkarating niya ay agad siyang sinalubong ng mga trabahador at binati. Hanggang sa makita niya si Anton, nakausap ang dalawang matanda na nakita niya kahapon pagkarating niya. Laging bukang bibig nito ang pangalang Rosalia. Nahinto na lamang ito sa pagkukwentuhan nang makita nila si Dale. Magandang araw, sir. Bati ni Anton dito. Sir, gusto mo bang kumain ng kakanin? Tanong nito nang makita na lang niya na may daladalang bilao ang dalawang matanda. Hindi ako kumakain ng ganyan. Sagot naman nito na ikinasamangot naman ni Anton. Dahil bilin pa naman ni Sofia sa kanya na kung maaari ay gusto niya ipatikim sa kanya ang gawa nitong kakanin kahit walang bayad. Napansin ni Dale ang paglungkot ng dalawang matanda, ganun din si Anton. May problema ba, Anton? Wala, sir. Sagot naman nito. Pwede ka bang makausap, Anton? Nang tayo lang dalawa? Tanong nito. Sige, sir. Aling Maria, Mang Delphine, maiwan ko na muna kayo. Paalam nito sa kanila. Sige, Anton. Ipauubos lang namin ito mga kakanin. Kung si Rosalia sana nagbenta nito, tsak na kanina pa niya ito napaubos. Anito. Nalungkot ang dalawa pagkaalis nila, samantalang naiwan naman ang dalawa. Sinong Rosalia? Agad namang tanong ni Dale. Siya yung ampo nila. Siya yung babaeng tagalako ng mga kakanin dito, sir. Pero wala siya ngayon dahil masama daw ang pakiramdam niya. Sagot nito. You mean, siya yung hinahanap natin kahapon? Opo, sir. Isang tanong na lang, Anton. Gusto kong magsabi ka ng totoo, okay? At kinabahan naman si Anton. May iba pa bang gumagamit ng kwarto ko maliban sa akin? Otomatikong saad nito. Napakamo tuloy siya ng kanyang ulo. Malamang ay magagalit ang kanyang sir dahil siya ang may kasalanan dahil pinayagan niya si Sofia na doon maligo. Sir, huwag po kayong magagalit. Takot na takot niyang sambit. Come on, sabihin mo na. Sinong babae ang nangahas pumasok sa loob ng kwarto ko na walang pahintulot sa akin? Sir, si Rosalia po. At ako po nagsabi. Pag-amin niya. Nakausap ko siya na dito na lang siya maliligo sa tuwing hapon kaysa umuwi pa siya sa bahay nila. Saka matatanda na din sina Aling Maria at Mang Delphine. Hindi niya kasi maiwanan ng mga iyon kapag hapon. Where is she? Sir, wala siya dito. Nandun siya sa bahay nila. Nagpapahinga. Agad na sagot nito. May sasabihin pa sana ito ngunit dumating agad si Carol. Dale, pwede mo ba ako sumama mag-breakfast? Pag-aya nito. Carol, may kantin naman dito. Doon ka na lang kumain, okay?
Dahil naman, parang batang nagmamaktol ito. Suminghal ito. Ipag-order na lang kita na makakain mo, Carl. Nakita mo naman na busy ako. Kung hindi mo naman ako kayang pakasamahan, just leave me here. Nag-usap na tayo, Carl, right? So matuto ka naman sanang sumunod kung ano mga sinabi ko sa'yo. Sabay talikod nito at iniwan na lamang niya itong may inis sa kanyang muka. Hilong-hilo si Sofia nang matapos nitong magduwal sa may likod ng bahay. Magtatatlong buwan na kasang ipinagbubuntis niya kaya ramdam na niya ang mga sintomas sa pagdadalang tao niya. Ay, hindi ko na kaya. Lupay-pay nitong sambit nang dahan-dahan siyang maglakad dahil nahihilo siya. Lahat na lang kasi ng kinakain niya ay naisusukan niya lang. Umalik siya sa loob ng kwarto para mahiga pero naramdaman na naman niya ang pangangasim ng kanyang dila. Parang gusto niyang kumain ng magang maasim na may sawsawang alamang na may tinadtad na sili. Natakam siya, kaya naisipan nitong magpunta ng tindahan para magpakuha ng mangga kay Anton. Kaagad siya nagtungo ng tindahan nang makasakay na siya ng tricycle. Hindi niya kasi kayang maglakad kaya sumakay na lamang siya. Pagkarating niya sa tindahan ay agad niyang nakita ang mag-asawa. Abala sila sa pagluluto ng mga ulam. Nasiya naman siya dahil nakita niya agad sa Anton sa kantina abala sa kanyang kinakain. Break time na nila, kaya pwede na niya itong utusan para manguha ng mangga at magpapabili na din ito ng alamang sa kanya. Mang Anton! Sigaw nito na halos lumingon ang lahat sa kanya. Ayan tuloy nahiya si Sofia. Peking ngumiti siya. Na-excite lang talaga siya dahil natatakam na siyang kumain ng mangga. Tumayo si Anton at bahagyang nilapitan niya ito. Naku, kung makatawag ka naman parang may nasunugan na. Asik nito. Lo, may mali ba sa pagtawag ko? Ikaw lang kasi ang kaklose ko dito kaya papasensyahan mo na lang ako. May kailangan ka na naman ano? Naku Rosalia, huwag mo na akong idamay sa kalokohan mo dahil ako napapahamak sa'yo Ano na naman bang ginawa mo sa kwarto ni Sir? Alam na kasi ni Sir Ha? Bakit naman? Natampal na lang niya ang kanyang bibig dahil naalala niyang may naiwanan siyang panty sa loob ng silid. Malay ba niya na nahulog iyon o nagkataon lang? Patay. Anong patay? Nakakunot noong anito. Wala. Siya nga pala, pwede ka bang utusan ngayon? Naikinangiwi ni Anton. Please, kahit bayaran na lang kita ng 100 pesos. Pakontratang saad nito. Uy, may trabaho ako Rosalia. Baka pwedeng mamaya na lang pagkatapos ng trabaho. Nalukot ang mukha ni Sofia. Hindi ba pwede ngayon na lang? Gusto ko na kasing kumain ng hilaw na mangga na may sawsawang alaman na may sili. Please? Pagmamakaawa nito. Rosalia, baka hanapin ako ni Sir Oras pa ng trabaho, mamaya na lang. Pero hinawakan ni Sofia ang kamay ni Anton at tinila niya ito. Nagpatangay naman si Anton sa kanya. Sakay. Utos nito. Kumuha pa ng pamalo si Sofia. Natakot si Anton dahil parang tototonghanin na talaga niya na ihampas sa kanya ang pamalong kahoy. Nakakatakot ka naman? Ano ba nangyayari sa'yo? Takang tanong niya na agad naman itong sumakay sa trike. Nawala ka lang kaninang umaga. Mukha ka ng Amazona ngayon. Asik nito. Tahimik. Nito na ikinaiktad ni Anton. Na kapag ako lang hinanap ni Sir, akong bahala. Basta makakain lang ako ng mangga. Singit nito. Naglilihi ka ba? Otomatikong saan nito. Oo. Walang paligoy-ligoy na sabi nito para maawa lang ito sa kanya. Napanguwi ito. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito. Naku, sinong ama niya ipinagbubuntis mo? Kung totoong naglilihi ka nga. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, hindi na ako kukuha ng mangga mo. Pananakot nito, sabay baba ng tricycle. Natakot si Sofia dahil natatakam na talaga siyang kumain ng mangga. Nakakainis ka naman. Tura nito. Bakit kasi kailangan pang sabihin ko? Asik nito. Kahit wala yung ama nung kanyang ipinagbubuntis ay nahihirapan pa niyang banggitin ang pangalan ng ama ng kanyang anak. Ano? Sasabihin mo ba o hindi? Pamimilit pa nito. Tinapunan niya na masamang tingin si Anton. Si Dale. Anya, sabay irap dito. Nang bigkasin ang pangalan ng ama na ipinagbubuntis niya. Napaawang na lang ang ibabanlabi ni Anton. Pero imposible naman na ang boss niya ang ama na ipinagbubuntis nito. Marahil ay baka kapangalan lang nito. Dale, baka mo? Pag-uulit pa nito. Malungkot na tumango ito dahil naalala na naman niya si Dale. Napansin naman iyon ni Anton ang paglungkot nito. Huwag ka na malungkot. Makikita mo din balang araw ang ama na ipinagbubuntis mo. Nga pala, ako nang kukuha ng mangga. Maiwan ka na lang dito para hindi ka na matagtag dito sa tricycle.
tulungan mo na lang doon sa tindahan ng mga nanay at tatay mo. Nito. Salamat ha. Nakangiti na nitong sambit. Tipid na ngumiti si Anton. Kaagad namang pinuntahan ni Sofia ang dalawang matanda. Paalis naman ngayon si Anton ngunit biglang dumating ang sasakyan ni Dale. Lagot na. Sambit nito. Bumaba siya ng tricycle upang salubungin si Dale nang buksan nito ang bintana ng sakyan. Aalis ka, Anton? Tanong nito. Kinabahan na naman ito. Sir, kailangan eh. Kukuha sana ako ng hilaw na mangga. Naikinakunot ng noo ni Dale. Mangga? Aanin mong mangga? Kakaiba ka talaga, Anton. Dati-rati materyales ang nare-request mo. Ngayon naman mangga ang hinahanap mo? Parang nangasim ang dila ni Anton. Sir, hindi naman akin yung mangga eh. Kay Rosalia po. Naglilihi po kasi siya. Mahirap naman po kasi kung tatanggihan ang request ng buntis. Sagot nito. Rosalia. Rosalia na naman. Sanghal nito. Na-curious na talaga siya dahil gusto niya itong makilala. Gusto din niyang isauli ang napulot niyang panty sa loob ng kanyang silid. Pasok ka. Utos nito na agad naman sumunod si Anton sa kanya. Sumakay siya sa loob ng sakyan nito. Saan tayo kukuha ng mangga? Tanong nito. Doon sa amin, sir. Sagot nito kaya agad na pinasibat ni Dale ang sasakyan niya. Nagpunta sila sa lugar nila Anton at nanguha sila ng mangga. Nagtaka na lamang si Anton kung bakit ang sir niya ang nanguha ng mga mangga. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalala ito dahil hindi man lang ito nagreklamo kahit naarawan na siya. Sabi ko naman sa iyo na ako na lang kukuha. Iniisip ko na lang tuloy na ikaw ang ama ng bata ay pinagbubuntis na Rosalia. Daldal pa nito. Nahinto si Dale sa pagsungkit niya ng mga mangga. Binatawan niya ang panungkit. Paano mo naman nasabi yan, Anton? Alam mong may asawa ko at alam mong hindi Rosalia ang pangalan ng asawa ko. Asik nito. Pero sir, kapangalan niyo ang ama na ipinagbubuntis na Rosalia. Sumeryoso agad ang mukha ni Dale. Kinabahan siya pero imposibleng nandito sa lugar na ito si Sofia. Napaisip siya. Hindi kaya nagpalit siya ng pangalan? Kaya siguro hindi ito mahanap-hanap. Sa loob-loob niya. Kahit yung inutusan niya investigador ay wala itong makuhang impormasyon at hindi pa naman niya ito na itatanong sa kaibigan niyang inutusan kung may balita na ito. Pero sadya talagang nakakalimutan niya ito at hindi niya alam kung bakit. Nagtaka na lang sa Anton nang mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Bitbit naman niya mga manggang nakuha ni Dale. Nagmadali silang umalis. Sir, baka gusto niyo pong kayo na lang din na magbigay ng mga mangga sa kanya. Ipagbalat niyo na din siya. Nanay mo'y parang siya ang utusan. Ba't mo naman nasabi yan? Para makilala niyo naman siya, sir. Ang kulit kasi niya. Sumbong nito. Tipid na ngumiti ito. Sure, walang problema. Sagot nito. Ikaw na lang din ang bumili ng alamang at sili, sir. Kayo na lang din ang gumawa ng sausawan niya. What else? Wala na, sir. Pagtatrabaho na din ako. Maayos na sagot nito. Pagkarating nila sa site ay agad na pinuntahan ni Anton ang tindahan ng mag-asawa. Ngunit wala ang mga ito dito. Nagtaka siya. Sir, wala dito. Nang makarinig sila sa loob ng site na parang may kaguluhang nagaganap, nagmadali ang mga ito nang pasukin ang loob ng site. Nakita na lamang ni Anton na umiiyak sa Aling Maria habang si Dale ay diretso lang sa paglalakad hanggang sa marating niya kung saan may kaguluhang nagaganap. What's happening here? Tanong nito na agad namang nagsialisa ng mga trabahador upang mabigyan ng daan si Dale. Nakita niyang may kaaway si Carol na isang babae na halos gulo-gulo na ang buhok. Carol! Sigaw niya. Agad namang binitawan ni Carol ang magulong buhok ni Sofia na halos mamilipit sa sakit. Tumakbo siya palapit kay Dale at bigla na lamang niyang niyakap si Dale nang biglang mapatingin si Sofia sa gawin nila. Gusto niyang maiyak sa sakit na nadarama niya dahil sa hindi niya inaasahang pagkikita nila ni Dale. Sofia! Sambit ni Dale na agad ang pagkalas niya mula sa pagkakayakap sa kanya ni Carol. Napatakbo naman si Sofia ngunit hinabol lang siya ni Dale at mariing niyakap niya ito ng mahigpit upang hindi na ito makawala pa sa kanyang mga bisig. Napaiyak sa galak si Dale dahil natutuwa siyang nakita na niya ang kanyang asawa. Hindi inaasahan ni Sofia at Dale na dito sila magkikita. Pero nagtaka na lamang si Sofia dahil may kakaiba sa kinikilos niya. Bakit mo to ginagawa, Dale? Napangiti na lamang ito dahil may nais siyang ipagtapat para kay Sofia na alam niyang matutuwa ito. Alam ko nagtataka ka ngayon dahil sa mga nakikita mo sa akin pero totoo itong nakikita mo.
Ginagawa ko ito dahil asawa kita. Mahinahong saad nito. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, wife. Seryoso na ito at totoo na itong nararamdaman ko para sa'yo. Pagtatapat nito, tipid na ngumiti si Sofia nang magtapat ito sa kanya. Ang akala niya ay nagsasama na sila ni Christine. Sana nga. Sana ay totoo na itong nararamdaman sa akin ni Dale. Sa loob-loob nito, masuyong hinaplos ni Dale ang magulong buhok ni Sofia habang yakap-yakap niya ito. Alam niyang umiiyak din ito dahil ramdam niya na parang nabasa ang kanyang polo. Nagtaka na lamang lahat ng mga taong nandito sa site, lalo na ang mag-asawang matanda at ganoon din sa Anton. Hindi naman maipinta mukha ni Carol nang makita niyang nakayakap si Dale sa babaeng nakaaway niya kanina. Hindi alam ng lahat ng taong nandito na siya ang babaeng asawa ni Dale na may-ari ng pinapatayo nitong building.